nakahiga ako sa bench. Tapos, ang prayer ko ay, Lord, sana bigyan mo ako ng long journey, magandang journey, na maikwento ko lang sa anak ko yung journey ko, ma-bless na siya. I mean, mag-worship na siya. Ganon yung prayer. Welcome to Her Hymns and Home. I'm Angel Postrero, a wife, a mother of two, and a full-time homemaker. This podcast is a journey of faith, worship, and growing with God every day. Together, we'll explore biblical encouragement, homemaking, hymns, stewardship, and the beauty of living a Christ-centered life, one conversation at a time. If you're blessed by today's episode, don't forget to follow the podcast, leave a review, and share it with someone who could use a little encouragement today. Welcome back for another episode ng Her Hymns and Home podcast. Today's episode is very special to me because for the first time, I have a very special guest. He is a pastor for 10 years of our church, Old Line Primitive Baptist Church, a father of two, and my very own, one and only, beloved husband, Elder Julio Postrero. Welcome, darling. Greet ka muna sa mga listeners natin. Hi, good evening, and welcome to this podcast of my beloved one. Thank you for having me here. You know, this feels like a little strange kasi nag-uusap naman tayo every day. Pero this time kasi naka-record eh. So it feels a bit different. But I'm really excited because I believe this conversation will hopefully encourage many couple in our generation and for the future that finding someone in the Lord for a lifetime really honors Him. So, darling, what are you feeling right now? Are you excited? I'm excited. Yes, I love that excitement. Hoping that this conversation will be guided by the Holy Spirit. And who knows, baka may mga little surprises along the way kung saan niya tayo dadalhin sa usapan natin today, di ba? Unang bahagi mo na yung life testimony mo. Because I also want our listeners to know your story. Sino ba si Julio Postrero? I want to take us back to your childhood, your family, and how the Lord worked in your life. And how He led you to know Him. So, let's begin. Medyo surprising yan kasi hindi ako nakapag-prepare kung anong sasabihin. But since this is my life, back then, I think I can still remember freshly. We are a very humbled family. I was born in Masbate, and we are 9 siblings, and my parents are simple lang sila. My father is a farmer, my mother is a housewife, so very plain lang. And of course, yung kapag ganyan ang buhay, o ganyan ka-simple, alam mo na meron kang anak na siyam, syempre given na talagang maghihirap. So, we experienced that. I was endorsed by my mother to my lola at age of, actually, wala pa akong isang taon, 8-month-old. In-endorse niya na ako sa lola. So, technically, I was raised by my lola up to 4 years old back then in Masbate. That's why I have may gratitude with the sa mga elderly, especially lolas. Parang I feel indebted to them. So, kasi yung lola ko isipin mo 8-month-old yung nagpalaki sa'yo. So, even up to now, I still remember few memories there with my lola, set up like that. So, nakatanim na siya sa isip ko. At every now and then, nababalikan ko siya. Pag age ko ng 4 years old, my parents decided to migrate to Mindoro. So, from Masbate, we traveled
to Mindoro kasi yung eldest brother ko naka-purchase siya ng property, rice field doon sa sa Mindoro. Reason why kung bakit ganun kasi sa Masbate, although taga doon kami but we don't have our own land, so my parents contented to be a tenant. So my brother decided to find a place makabili siya. So sa Mindoro niya napili kasi malapit lang dito sa Manila. So in short, nagpunta kami doon, migrate kami. So doon ako nag-elementary, grade 1 hanggang grade 6, hanggang second year first grading. Kaya ganun kasi ito naman, fast forward tayo, at age of 13 years old, naghiwalay naman yung parents ko. So, mahirap ang buhay din sa Mindoro. Sinamahan pa ng pagka-broken family. So, doon parang ang hirap i-process sa isip ko kung bakit kailangan mangyari sa family namin yun. But then, kinamit ng Panginoon, yung pala ay lahat ng yun may preparation ng Panginoon sa akin. Kasi despite na naghiwalay yung parents ko, tapos we are, sabihin natin, kabilang kami sa mga family talagang hirap. So kung mayroong category ng middle poor, nasa poor kami, pero hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Hindi ako nalulong sa bisyo, hindi ako nalulong sa ano-ano pa bang barkada. So the Lord, even though ganun ang buhay, the Lord preserved me. At kung babalikan ko yung conversion ko sa faith, bata pa lang ako, yun nga, 4 years old pa lang ako, very attentive ako sa mga Bible story. 4 years old ka pa lang? Yeah, 4 years old pa lang ako. Very attentive ako sa mga Bible stories. Or naalala mo pa yun? Naalala ko siya kasi before pa ako mag-aral, grade ng 5 years old, dinadala kami ng papa ko magsimba sa Protestant. So may pastor silang, yung asawa ng pastor doon nagtuturo ng mga Bible stories. So kaya doon ko nalaman yung story ni Jonah, story ni Joseph. Bata pa lang ako, naalala ko na yon. So yung pala, preparation ng Panginoon yun. Bago pa maghiwalay yung parents ko, ay na-convert ako sa Seventh-day Adventist. Although galit na galit yung tatay ko doon kasi nag-decide ako na magpabaptize sa Adventist kahit ayaw nila. Pero naging step of faith ko siya na may ganun pala akong may ganun palang drive ang Panginoon sa akin. Parang na-curious ako. So, nung maghiwalay naman sila, na-detach ako doon sa Adventist, na lipat kami ng Caloocan, doon ko pinagpatuloy yung second year ko. Wala akong makitang Seventh-day Adventist. So, yung father ko naman, nag-decide bumalik sa Masbate. So, doon ko tinapos yung third year, fourth year ko. Doon naman ako na-convert sa Baptist, sa Masbate. Doon sa school namin, yung tinitirhan kong bahay, kasi malayo kasi yung bahay namin talaga doon sa school. Kailangan mo lumakad ng at least mga 3 hours every day. So, nag-decide ako na para makapag-focus ako sa school, maghanap kami ng boarding house malapit sa school. So parang from Masbate to Mindoro tapos back to Masbate? Yes, ganun. Nag-transient muna ako sa Caloocan para tapusin yung second year high school. So bumalik ako then nung nag-decide na yung father ko na bumalik ng Masbate, kinuha niya naman kami after na kumatapos yung second year. So doon ako nag-third year, fourth year. Kaya lang yung school nga doon sa bahay namin, bundok kasi yun, sobrang layo. So walang transportation by walk lang to 3 hours, mga ganun yung distance. Mga palayan yung dinadaanan, bundok, ganun. So sa school na yun, naghanap kami ng boarding house. At first, nag-boarding house kami pero hindi ko masustain . May naawa naman sa akin na pinatira niya ako sa bahay nila.
Tapos, yung nagpatira sa akin sa bahay nila, yun yung caretaker namin sa school. Siya yung naglilinis sa school. Ganun. So, nakita niya ako na, ba't di tumira ka na lang sa bahay? Yung bahay na yun, wala siyang anak na lalaki, puro mga babae, mga bata pa. So, parang ako yung naging panganay niyang anak, naging kuya-kuya ng mga bata, mga anak niya. Then, hindi niya na ako pinapabayad hindi niya na ako sinisingil. So, yun ang parang, yun pala, one day, mayroong pastor na magba-Bible study doon. Which is yun si Pastor Maga, pinuntahan niya, nag-Bible study siya. So, dapat uuwi na ako ng bahay namin kasi Friday yun. Sabi niya, huwag ka muna umuwi kasi kinabukasan, Saturday, mayroong magba-Bible study dito. And, yung pastor na yun, sa city pa siya nakatira. So, para makarating siya dun sa lugar na yun, kailangan niyang bumiyahe ng siguro mga 1 hour from the city by a motorcycle. Tapos, another almost 3 hours mula dun sa town papunta dun sa lugar na yun. So, kini-emphasize ko siya kasi parang nakita ko na grabe yung yung pag-abot ng Panginoon sa akin ba. Yung reach out niya ako, pull out niya ako sa situation. So, naging baptist ako. Siyempre may mga detailed pa yon pero hindi ko na ikukwento. Trinity Baptist. So, yung pastor na yon, Bible Bap siya, train niya ako hanggang sa naging church worker ako. Nung mag-graduate ako ng high school, supposed to be mag-aaral ako ng Bible school. Pero, nag-decide ako na pumunta ng Manila kasi syempre mahirap nga yung buhay. Gusto ko namang mag-explore ng yung future ba. Inisip ko yung tatay ko, wala rin, nahirap din siya. Nandito yung mga kapatid ko. So, kaya nag-migrate ako bumalik ako Manila para maghanap ng trabaho. Pero yun, wala naman akong kasi 16 years old pa lang ako or 17. Hindi ako matanggap sa mga So, para marami akong mga trabahong pinasok. Junk shop, water refilling station, tapos yung LPG delivery, mga ganun. One time, naghanap ako ng church na madadaluhan. Kaka-deliver ko ng gasol. May napasok ako na isang simbahan na Bible Bap, which is doon ko na-meet si Elder Vic de Guzman. Bible Bap pa siya noon. Pero ibang klaseng Bible Bap siya. Basta hybrid na Bible Bap. Alam naman ni Pastor yon. Ngayon, siya pala ay sinisharan ng Doctrine of Grace nila Pastor Quinto at saka nila Pastor Briba. Then, yung medyo na-confuse na ako dun sa practices nila, nag-pray ako na, Lord, sana dalhin mo yung church na to sa truth or kaya alisin mo ako dito, dalhin mo ako sa tama kung hindi ito tama. Kung tama naman ito, sana ipanatag mo yung kalooban ko. Yung mga ganun. So what happened is, talagang, hindi ko alam kung dahil ba sa prayer ko, pero nangyari na, dinala kami lahat sa truth. Naging Primitive Baptist yung buong church later on. So yun yung, kwento. Ba't ako naging Primitive Baptist? So, kahit hanggang ngayon, parang na-amaze pa rin ako ba sa story ng buhay mo. Kahit ilang beses ko na siyang naririnig. And every time na sinishare mo yung testimony mo or yung experiences mo sa buhay, nare-remind talaga ako sa grace ng Panginoon at yung faithfulness niya ba over the years. At nung time na nakilala mo siya, grabe, 4 years old ka pa lang. Naalala ko rin yung prayer ko noon that the Lord will give me a partner after His own heart or from His own heart. And while looking at you now, seeing your life from the past, your love for the Lord, and your faithfulness through the years, masasabi ko talagang sinagot ng Panginoon ang prayer ko na yan. And you are, truly precious, valuable, and faithful man. And I'm so grateful that the Lord blessed me with you. Thank you, Lord.
Thank you for joining us for the first part of my husband's testimony. We pray his story reminded you that no season of life is ever wasted in God's hands. Sometimes the hardest chapters reveal God's faithfulness the most. Through every trial, God is shaping our character and preparing us for his purpose. During those years, God placed a simple prayer in my husband's heart to one day have a testimony of his grace to share with his own children. By God's faithfulness, that prayer has now become a reality. If you're in a difficult season, don't lose heart. The Lord is still writing your story. Join us in part 2 as we talk about his waiting season and what God taught him while he waited. Thank you for listening to Her Hymns and Home. May the Lord bless you, and we'll see you in part 2.